Dominant Protector. Credit to the author. 3,201-10. Bukod pa rito, may ilang kapaki-pakinabang na first-class elixir na wala kay Terence. Maaaring sumali sa kanila ang Sky Elixir Sect, ngunit hindi nila, ano ang ibig sabihin noon. Nang sabihin ng Vice Guild Leader na si Uyang kay Terence ang balita, si Terence ay parehong nagulat at galit na galit. Isa itong tahasang pagpapanggap hindi na kailangang isipin ni Terence para malaman na ito ay ginawa ni Harry. Gustong-gusto ng lalaki ang paggawa ng mga bagay na tulad nito, at ang bahay kang ay ganoon din. Brother Linford, masyado akong na-pressure sa Practitioner Trade Association ngayon. Marami sa mga sekta na dapat ay naririto para sa auction ngayon ay hindi nagpakita, at lahat sila ay pumunta sa Sky Elixir Sect para bilhin ito. Bagamat ang kaldero ay naibenta sa halagang 1 bilyon ngayon, at ito ay mukhang maganda, ang sigasig para sa auction ay malinaw na hindi kasing taas ng sekta. Napakarami sa kanila ng walang limitasyon pagkaraan ng ilang sandali, ang merkado ay magiging puspos, dahil ang practitioner market ay naayos na, at pagkatapos na bilhin ng mga taong ito ang kanilang mga kaldero, hindi na sila bibili ng sa amin kaya, ang aming Practitioner Exchange Association ay nahati na ngayon sa 2 paksayon. Mga produkto. Sabi ni Vice Guild Leader Uyang. Naiintindihan ko. Pag-aaralan ko ito saglit at bibigyan kita ng plano. Sabi ni Terence sa mahinang boses. Sige Kuya Linford, maghihintay ako ng balita mo. Ang Vice Guild Leader na si Uyang ay natural na nasa panig ni Terence, ngunit wala siyang final say sa Trade Association ng Practitioner. May isang elder na umalalay sa kanya, ngunit napakalaki pa rin ng pressure. Kakababa lang ni Terence ng tawag ni Jasmine. Mabilis niya itong kinuha. Jasmine, anong nangyari? Natapos ni Harry ang replika ng kaldero, nakuha ba niya ang manufacturing information? Terence bro. Gusto ko lang makipag-usap sa iyo tungkol dito, pagkakamali ko ito. Paumanhin na sabi ni Jasmine. Anong nangyayari? Tanong ni Terence. Ang pinakamahalagang bahagi ng aming Grade 1 Automatic Medicinal Cauldron ay ang source program sa single chip. Ang source program na ito ay palaging nasa sarili kong mga kamay at nakaimbak sa sikretong silid sa aking opisina. Ngunit natagpuan ni Harry ang aking ama at ginamit ang aking ama upang buksan ang pinto ng aking opisina. Pumasok siya sa sikretong silid at kinopya ang source program mula sa aking computer. Paliwanag ni Jasmine. Andy. Nagdilim ang mukha ni Terence matapos marinig ang paliwanag ni Jasmine. Noong nakaraang pagkakataon, pinabayaan ni Terence si Lane dahil sa kahilingan ni Jenny, ngunit hindi niya inaasahan na gagawin ito muli ni Andy. Gusto talaga siyang patayin ni Terence. Paano siya nakapasok sa opisina? At paano siya nahanap ni Harry? Ang opisina ko ngayon ay opisina ng tatay ko dati. Pagkababa niya sa pwesto, pumunta siya sa Drug Rehabilitation Center at nanatili sa sanatorium simula noon. Ang hindi ko inaasahan ay natagpuan nga ni Harry ang tatay ko at gumamit siya ng 40 pakete ng sigarilyo para tuksuhin siya na buksan ang pinto ng opisina at ang secret room. Dati itong opisina ng tatay ko, kaya nga. Hindi ko na-reset ang password at data ng fingerprint para makapasok din ang tatay ko. Walang magawang paliwanag ni Jasmine. Jasmine, pinabayaan ko si Andy noong nakaraan dahil sa isang kaibigan. Gayunpaman, hindi ko inaasahan na hindi lang siya nagsisi, kundi mas lalo niya akong pinahirapan sa pagkakataong ito. Siguradong hindi ko siya bibitawan sa pagkakataong ito. Sana maintindihan mo. Desidido si Terence na patayin siya sa pagkakataong ito ang Andy na ito ay talagang nagalit sa kanya. Pinakawalan niya siya noong nakaraan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nagsisi. Hindi na kailangan ni Terence na palayain siya. Natahimik si Jasmine. Alam niya na ang kanyang ama ay nakagawa ng isang malaking pagkakamali, ngunit ang lalaking ito ay ang kanyang ama, at hindi niya gustong mamatay ito. Sa katunayan, ang mga taong umiinom ng droga ay nawala ang kanilang katwiran normal lang na matukso. Naunawaan din iyon ni Jasmine, ngunit si Harry lamang ang dapat sisihin sa paggamit ng gayong mga taktika. Terence bro. Gusto ka ng kaibigan ko na makausap. Sabi ni Jasmine pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Oh, sino yun? Nagsusumamo ka para kay Andy.
Kumunat ang noo ni Terence at nagtanong. Terence bro? Ako ito. Ang boses ni Jenny ay nanggaling sa kabilang dulo ng telepono. Jenny. Bakit ka pumunta ng Central City? Kumurap si Terence, hindi inaasahan na si Jenny ay kaibigan ni Jasmine. Terence bro? Pupunta ako sa Iron Lake para talakayin ang ilang bagay kay Jasmine sis. Pagkatapos ng aking pagsasaliksik sa panahong ito, nagdagdag ako ng ilang pill refining procedure sa automatic grade 1 medicinal cauldron. Maaari nitong i-upgrade ang 1 medicinal cauldron. Pagkatapos ng pag-upgrade, ang 1 na medicinal Ken isang ay ang 1 na medicinal Ken 5 at ang 1 Idinagdag ang mga bagong pamamaraan sa pagpino ng tableta. Naglalaman ito ng 2 mahalagang tabletang panggamot at 3 hindi gaanong karaniwang ginagamit na tabletang panggamot. Sabi ni Jenny. Gagawin ko ito. Maaaring i-upgrade ito ng sinumang bumili ng aming 1 na espesyal na edisyon ng medicinal cauldron sa isang 15 na medicinal cauldron pagkatapos magbayad ng 200 milyong bayad sa pag-upgrade. Para sa nag-iisang bersyon ng kaldero, maaari ka ring magdagdag ng bagong tableta dito pagkatapos bayaran ang 50 milyong bayad sa pag-upgrade na gagawin itong 2-in-1 na kaldero. Oh! Ito ay isang magandang bagay. Tuwang-tuwa si Terence. Sa ganitong paraan, malulutas ang problemang kinakaharap ng Cultivators Trading Association. Ang mga kaldero ni Terence ay maaaring magbigay ng karagdagang mga upgrade, ngunit ang mga kaldero ng Sky Elixir Sect ay hindi magagawa. Ang sekta ng Sky Elixir ay mura, ngunit ito ay isang beses na gamit na item maaaring i-upgrade ang kay Terence sa ibang pagkakataon, at malinaw na kung alin ang mas matipid. Kung ito ay parehong produkto, tiyak na bibilhin ito ng mga sekta at mga maharlika sa mas mababang presyo. Ngunit kung ito ay naiiba, natural na pipiliin nila ang maaaring i-upgrade. Gaano man kahirap ang mga sinaunang sekta na ito, hindi sila bibili ng isang bagay na hindi maa-upgrade dahil lang sa mas mura ito ng 500 milyong dolyar. Kung gayon hindi ka papapanagutin ni Terence bro para dito, tama ba? Tanong ni Jenny. Huwag mong ituloy. Bahagyang nagulat si Terence, hindi niya akalain na muling magsusumamo si Jenny para sa bahay ni Lane, ngunit hindi man lang nadismaya si Terence. Jenny, naisip mo na ba? Ikaw ang nag-imbento nito, ngunit ninakaw ito ni Andy dahil sa kapabayaan ni Jasmine. Hindi ka ba nalulungkot? 3,202. Sige, dahil sinabi mo na, kakalimutan na lang natin ang tungkol dito. You and Jasmine can discuss how to upgrade the business. Hindi pinag-isipan ni Terence ang bagay na iyon. Pagkatapos ng lahat, ito ay likha ni Jenny, at si Terence ay nakaupo lamang at tinatamasa ang mga bunga ng paggawa ng iba. Maging si Jenny, ang inventor, ay hindi nalungkot tungkol dito, kaya ano ang mayroon si Terence upang hindi matuwa. Ito ay kay Jenny, at kahit na ibigay niya ito kay Harry ng libre, hindi masasabi ni Terence ang anumang bagay tungkol dito, lalo na ang pagsusumamo para sa bahay ni Lane. At kaya, pumayag si Terence. Sa katunayan, hanggat hindi galit si Jenny, hindi rin magagalit si Terence. Naramdaman din ni Terence na ang pagsusumikap ni Jenny ay naibenta kay Harry dahil sa kapabayaan ni Jasmine at pagkakanulo ni Andy. Ginawa nito ang kanyang mga pagsisikap para sa kapakanan ni Jenny na medyo hindi karapat-dapat, ngunit si Jenny mismo ay hindi nadama na ito ay mali. Ang balita ng miracle doctor na si Larkins Medical Company na mga cauldrons ay nakakapag-upgrade na parang simoy ng tagsibol sa lahat ng sinaunang sekta at noble house. Dahil dito, muling bumaling sa asosasyon ng kalakalan ng magsasaka ang mga kanina pa naghihintay na makita ang sitwasyon. Ang mga pamilya at sekta na bumili ng 10-in-1 na kaldero mula sa miracle doctor na si Larkins Medical Company ay lahat ngumingiti mula sa tainga. Bagaman mataas ang presyo ng kanilang mga kaldero, at inakala ng mga tao na sila ay dinadaya, ngayon ay maayos na ang lahat. Ang mga taong bumili ng mga kaldero mula sa Sky Elixir Sect ay ang mga sakam at nagdusa ng malaking kawalan. Bagamat inaangkin ng Sky Elixir Sect na orihinal ang kanilang mga kaldero, hindi tanga ang mga tao mula sa mga sekta at noble house.
Masasabi nila na sinusubukan ng Sky Elixir sect na kopyahin ang mga cauldrons mula sa miracle doctor na si Larkins Medical Company. Ang mga pag-aandar ay pareho, walang mga pagbabago o pagdaragdag. Sino ang maniniwala na ito ay isang orihinal? Pinatunayan din ng swift counterattack ng kumpanyang medikal ng miracle doctor na si Larkins ang puntong ito tina-target nila ang mga peking nasa merkado. Kung ang makalangit na Elixir sect ay isang orihinal na lumikha, kung gayon bakit hindi sila nag-upgrade kaagad? Ang sentro ng pagbebenta ng kaldero ng makalangit na Elixir sect ay napunta na sa isang ganap na desyerto na lugar. Ang lahat ay pumunta sa Cultivator Trade Association upang mag-sign up para sa auction. Nagpunta rin sa Lane Corporation ang mga bumili ng mga kaldero para i-upgrade ang mga kaldero. Bilang resulta, ang Grade 1 Intelligent Medicinal Cauldron ng Sky Elixir sect ay parang isang flash sa kawali. Masyadong nanghihinayang ang mga nakabili nito. Hindi nila ito maibalik, at hindi sila makapunta sa grupo ni Lane para i-upgrade ito, dahil hindi nila sinusuportahan ang pag-upgrade ng pirated chips. Moherf Asterisk Capper. Masyadong tuso itong si Terence, baka nakaisip na siya ng plano. Kapag ginawa na namin ang replica, magle-level up siya at daing kami. Galit na sabi ni Harry. Sige, huwag na nating pag-usapan ito. Nasa kamay na nila ang inisyatiba, ang kailangan lang nating gawin ngayon ay makipagsabayan sa takbo ni Terence, hindi tayo masyadong malayo. Gayunpaman, napakakalma ni Patriarch Charlie. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay bumili ng 15 in 1 na kalderong panggamot. Pagkatapos, maaari naming i-crack ang programa sa loob at i-upgrade ang mga produktong ibinebenta namin. Hanggat ang aming after-sale service ay makakasabay, kahit na kami ay mga peke, kami ay magbebenta pa rin ng maayos. Totoo yan. Gayunpaman, ang pangunahing tanong ay, paano natin ibabalik ang 15 in -1 na pamamaraan ng medicinal cauldron? Nag-aalalang sabi ni Harry, isang beses na akong gumamit ng parehong paraan, hindi ko na magagamit muli. Kahit na pumunta ako kay Andy, wala itong silbi. Huwag na nating pag-usapan kung madadala niya ako roon o hindi. Kahit pumunta ako, baka binago ni Jasmine ang password at hindi pa rin siya makapasok. Maaari kang mag-isip ng isang paraan upang malutas ito. Talakayin ito sa Professor Benjamin To at tingnan kung mayroon siyang anumang paraan upang i-crack ang bagong programa. Kung tutuusin, tanong ni Patriarch Charlie, nakipag-ugnayan na siya sa mga source program na iyon. Mayroon bang ibang paraan? Sige, tatanungin ko siya. Tumango si Harry. Pagkatapos ng pag-uusap, tinawagan niya si Dr. Benjamin To. Professor Benjamin To, may sasabihin ako sa iyo. Sinagot ni Harry ang telepono at direktang sinabi. Alam ko, tungkol ba ito sa 15 in -1 na upgraded na bersyon ng medicinal cauldron? Si Professor Benjamin ang pangalawa ay halatang binibigyang pansin din ang mga kaldero sa merkado, alam na niya ang tungkol sa pag-upgrade ni Terence. Tama. Kung hindi natin i-improve at i-upgrade ang ating mga produkto, walang bibili nito. Ito ay hindi lamang kasali sa sarili kong interes, kundi pati na rin sa interes ng inyong center. Ang perang kinikita ay paghahatian natin, kaya kung hindi ka mag-iisip ng paraan, ang ating mga pagsisikap noon ay magiging walang kabuluhan. Ani Harry. Sinong may sabing hindi ako nag-iisip ng paraan? Pinag-aaralan ko ang driver ng programmer na kinopya mo para sa akin nitong mga nakaraang araw. Sa driver ng programmer, sabi ng profesor na si Benjamin To, maaari kong i-crack ang mga parameter at mga kahulugan ng espesyal na chip. Sa mga bagay na ito, malalaman ko ang pangkalahatang prinsipyo ng chip. Pagkatapos, maaari kong simulan ang pag-crack nito. Oh! Is that true? So, nabasag mo na ang chip? Ang hindi inaasahan ni Harry ay ang driver ng programmer na kinopya niya ng basta-basta ay magiging kapaki-pakinabang. Siyempre. Sa ilang araw na ito, matagumpay kung maibabalik-baliktad ang programa sa iisang chip. Kung wala ang driver na ito, sabi ng profesor na si Benjamin To, marahil hindi ko ito magagawa sa natitirang bahagi ng aking buhay. Ngunit dahil dito, naging mas madali ang lahat. Ang galing. Sige, bibigyan kita ng 15 in 1 na medicinal cauldron sa susunod na mga araw.
Kung makrak mo ang program, ibibigay din namin ang medicinal cauldron upgrade service. Sabi ni Harry. Oo naman, padalhan mo ako ng isa. Sa oras na dumating ang iyong bag, sabi ng propesor na si Benjamin 2, malamang ay tapos na ako sa pag-decryption. Sige, pupunta ako at maghahanda ngayon. Sabi ni Harry. Ang hindi inaasahan ni Terence ay naglunsad din ng Heavenly Elixir Sect ng Cauldron Upgrade Service makalipas ang 1 linggo, at ang upgrade fee ay $100 million lang, kalahati ng $200 million ni Terence. Inihayag din nila sa publiko na hanggat na-upgrade ang mga kaldero ng Miracle Doctor na si Larkins Medical Company, gagawin din nila ito sa loob ng hindi hihigit sa 1 linggo. Ang balita ay nasa sabik sa lahat ng mga gumagamit na bumili ng kaldero ng Langit Elixir, habang ang mga sekta at pamilya na handang bumili ng kaldero ni Terence ay nagsimulang mag-alinlangan. Pagkatapos ng lahat, ang mga kaldero ng Sky Elixir Sect ay mas mura, at ang gastos sa pag-upgrade ng mga ito ay mas mura rin. Kahit na ang bilis ng pag-level up ay mas mabagal kaysa sa kaldero ni Terence, hindi ito mas mabagal. 1 linggo o higit pa ay katanggap-tanggap pa rin, hanggat maaari itong mag-level up. 3,203. Alam ng lahat na ang mga kaldero ng Sky Elixir Sect ay peke, ngunit mura ang mga ito at may magandang kalidad. Ang pagkuha ng parehong function bilang kaldero ni Terence sa presyong ito ay katanggap-tanggap pa rin. At kaya, pagkatapos na matagumpay na mag-upgrade ang mga gumagamit na bumili ng mga kaldero, ang mga benta ng mga kaldero ay nagsimulang tumaas muli. Nagdulot ito ng kritikal na dagok sa gamot ni Terence. Bumaba ang benta ng gamot ni Terence, at bagamat isusubasta ng Trade Association ng practitioner ang kanilang gamot bawat issue, ang huling presyo ay nasa 100,000 pa rin. Hindi ito masyadong mataas. Minsan, ang presyo ay mas mababa pa kaysa sa Sky Elixir Sect. Ang tanging dahilan ay ang halaga ng pag-upgrade ng kalderong ito ay mas mataas kaysa sa mga kaldero ng Sky Elixir Sect. Ang mga gastos sa pag-upgrade ng ibang tao ay mura. Dahil sa biglaang suntok na ito, si Terence ay nanlumo at walang magawa. Naisip niya na sa upgrade service ni Jenny, mababawi ang benta ng kaldero, ngunit tila siya ay masyadong walang muwang. Hindi ito hahayaan ni Harry ng madali. Muling tinawagan ni Terence si Jasmine. Nagsimula muli ang pagtatayo ng orphanage, at kailangan nila ng pera araw-araw. Ang hiling ni Akira ay magtayo ng pinakamalaking charity orphanage, children's charity hospital, at charity school. Ang mga bagay na ito ay ganap na libre, at ang gastos sa pagtatayo lamang ay napakataas, hindi banggitin ang hinaharap na pamumuhunan. Gayunpaman, talagang kumikita ang mga kaldero, kaya nang isulong ni Akira ang mga ideya at planong ito, hindi man lang inisip ito ni Terence at nakuha niya ang pag-aproba ni Fatty Boy. Siguradong nagulat si Akira na nagkatotoo ang kanyang pangarap. Ngunit ngayong bumababa na ang benta ng mga kaldero, hindi ito sapat para masuportahan ang pamumuhunan ng ampunan. Dahil dito, medyo nabalisa si Terence. Jasmine, anong nangyayari? Paano nakakuha ng upgrade si Harry? Sa pagkakataong ito, hindi ba nasa kamay lang natin ang upgrade program? Nakuha na ba ulit ni Harry ang mga kamay niya? Medyo nabagabag si Terence paano ginawa iyon ni Harry. Hindi nalik ang upgrade program, pero natatakot ako na nakrak na ng mga tao ni Harry ang chip namin. I'm guessing na kinopya rin ni Harry ang program driver mula sa computer ko. Ang program na ito ay may mga parameter ng chip na ginagamit namin, at ayon sa mga parameter na ito, kung may master ang kaaway, maaari nilang basagin ang chip namin. It's a medicine medicine from Arcade Cyprian. Sabi. Ganito ba? Kung gayon, maaari ba nating baguhin ang chip sa susunod na pag-upgrade natin? Tanong ni Terence na nakakunot ang noo. Maaari nating palitan ang buong circuit board, ngunit ito ang tanging mature na chip sa ngayon. Kung gusto nating bumuo ng isang bagong modelo ng chip, pabayaan ang katotohanan na hindi natin ito magagawa gamit ang ating kasalukuyang lakas ng teknikal, kahit na magagawa natin ito ay magtatagal. Kaya kailangan kong humingi ng tulong sa iyong kaibigan. Kasalanan ko ang lahat, sabi ni Jasmine nang may paghingi ng tawad, kung ilalagay ko ang mga bagay na ito. Kalimutan mo na, sabi niya.
Hindi kita sinisisi para dito, umiling si Terence, hindi mo naman maiiwan sa bahay kung hindi mo ito ilalagay sa kumpanya, di ba? Masisisi mo lang ang iyong ama, si Andy, sa pagkadala ng droga. Naiintindihan ko. Pagkatapos ng pangyayaring ito, mas magiging maingat ako. Inalis ko lahat ng awtoridad ng tatay ko sa kumpanya. Ngayon, walang kinalaman ng tatay ko sa kumpanya, at tinanggal na rin ang posisyon niya bilang presidente. Sabi ni Jasmine. May mga countermeasure ba sa panig ni Jenny? Tanong ni Terence pagkatapos ng ilang pag-iisip. Jenny, sabihin mo sa akin. Ang susunod na bersyon ng upgrade program na sinasaliksik niya ay talagang payagan ang medicinal cauldron na automatikong baguhin ang temperatura kapag nagpipino ng mga table tasks. Hindi kailangang baguhin ng alchemist ang temperatura ayon sa curve ng temperatura. Sa ganitong paraan, hanggat ikaw ay isang baguhan na alchemist na kayang magpa-condense ng isang tableta, maaari mong kontrolin ang automatikong mga table tasks na may isang mahusay na antas ng sunog na walang automatikong antas ng sunog. Ang temperatura ng apoy ng tableta. Ngunit, dahil nagawang basagin ni Harry ang aming mga chips, kinailangan ni Jenny na baguhin ang paraan ng kanyang pag-level up. Gagawa siya ng bagong set ng kagamitan, at gagamitin ito upang makamit ang parehong mga function tulad ng dati. Oh! Kung gayon hindi ba kayang lutisin ito ni Harry? Sa pagkakaalam ko, may programa dito, di ba? Tanong ni Terence. Hindi ba maaaring makrak ang chip na nag-iimbak ng programa? Iba ito. Paliwanag ni Jasmine. Bagamat may isang solong chip sa device na ito, walang computing program sa loob. Hindi nito makalkula ang kinakailangang temperatura ng alchemy fire ng bawat alchemist ayon sa kasalukuyang temperatura ng alchemy fire ng alchemist. Sa madaling salita, ito ay isang Wi-Fi module na may natatanging pagkakakilanlan na ito ay ang numero ng ID ng kumpanya. Malayuan sa server ng kumpanya. Sa huli, ang mga kalkuladong tagubili ng data ay kinokolekta sa pamamagitan ng module na ito upang baguhin ang kinakailangang purify ng temperature ng medicinal cauldron. Walang programa ang peripheral na ito. Kung gayon, hindi ba maaaring gumawa ng kopya nito si Harry? Tanong ni Terence. Ang ID serial number ng bawat peripheral ay natatangi, at kailangan itong ma-verify ng server upang makuha ang data ng pagpapatakbo. Hindi ma-access ng hindi autorisadong mga serial number ng ID ang server. Kung ang isang paulit-ulit na serial number ng ID ay maglo-login ng maraming beses ng sabay-sabay, ito ay may blacklist ng server at madi-disqualify sa pagpapatakbo ng ID serial number. Kaya ang isang simpleng imitasyon ay hindi gagana, sabi ni Jasmine. Oh! Magandang ideya yan, sino nakaisip? Medyo nagulat si Terence. Ang ganitong uri ng long-range na pagkalkula ng server ay malamang na mag-iiwan kay Harry sa katapusan ng kanyang katalinuhan. Ako ito. Sabi ni Jasmine na nahihiya. Kinuha niya ang kredito mula kay Jenny, ngunit hindi man lang siya namula dito. Parang natural lang. Mabuti iyan. Gagamitin natin ang pamamaraang ito para sa mga pag-upgrade din sa hinaharap. Tumango si Terence. Ito ay mas ligtas sa ganitong paraan, ngunit ito ay kamag-anak lamang. Kung tungkol kay Harry, hanggat siya ay nangongolekta ng data mula sa mga server, maaari pa rin niyang isulat muli ang code, ngunit ito ay magtatagal. Hindi ito magiging kasing dali ng dati. Upang sabihin ito ng tahasan, kailangan lang nilang mag-ipon ng data at pagsamasamahin ito. Kapag ang data ay sumasakop sa isang pulutong, hindi na nila kailangan na gawin ang anumang mga kalkulasyon, hindi na nila kailangan gawin ang anumang mga kalkulasyon. Publiko. 3,204. Mukhang kailangan niyang tawagan si Little Nine at hilingin sa kanya na tulungan siyang bumuo ng isa pang single chip. Okay, kung gayon maaari mong gawin ang peripheral na ito. Hihilingin ko rin sa iba na tulungan akong magsaliksik ng bagong solong chip. Okay, Terence bro, naiintindihan ko. Sabi ni Jasmine. Pagkatapos ibaba ang tawag, tinawagan ni Terence ang Little Nine at sinabi sa kanya ang tungkol sa pagbuo ng bagong henerasyon ng single chip chips.
Walang pag-aalinlangan na sumang-ayon si Little Nine, ngunit pagkatapos pumayag, nagtanong siya, Kuya Terence, nangako ka sa amin ni Ate Seven na dadalawin mo kami. Bakit hindi ka pa sumama? Nakalimutan mo na ba ito? 9. Hindi ako naniniwalang hindi mo alam ang ginagawa ko. Hindi napigilan ni Terence na mapangiti ng mapait. Hindi ba ang pagiging bodyguard lang ng isang big star? Ngumuso ang maliit na Sham, medyo hindi masaya. Since you know, you should also understand my difficulties. Now that someone is targeting her, I can't leave her behind and leave the country on my own, right? Walang magawang sabi ni Terence. Ganun ba? Pagkatapos ay iwan mo ito sa akin. Kung mag-abroad si Zyrene, sasama ka sa kanya, di ba? Tanong ni Little Nine. Ganyan dapat, pero bakit siya pupunta sa ibang bansa? Napakurap si Terence. I'll think of a way to get her to hold a concert or a commercial event in Europe. You just have to come with her. Casual na sabi ni Little Nine. Ikaw. Nagulat si Terence, hindi niya akalain na siya pala ang may kakayahang mag-host ng mga event at concert sa Europe na parang boss siya ng ilang financial group. Ano, minamaliit mo ba ako? Sinasabi ko sa iyo, ako ang hacker na prinsesa, at ang aking impluensya sa industriya ng computer ay walang kapantay. Hanggat ako ay naglalabas ng isang salita, ang mga grupong pinansyal na may kinalaman sa teknolohiya ay sabik na pasayahin ako. Sabi ng hacker na si Princess. Biglang naalala ni Terence na ang hacker na si Princess ay nasa tuktok na ng mundo ng hacker. Kung gusto niyang magdaos ng konsyerto ni Zyrene o ilang komersyal na kaganapan, hindi ito magiging mahirap na bagay. Ayos lang. Pupunta ako hanggat may pagkakataon. Sabi ni Terence. Ikaw na mismo nagsabi. I'll think of a way in a while. Sabi ni Little Nine. Matapos tapusin ang tawag ng Sham, sasabihin na sana ni Terence kay Zyrene ang balita ng maaga nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha ni Terence ang kanyang telepono, ito ay Amara. Amara, anong problema? Sagot ni Terence. Terence, may nangyari, nabugbog si Tita Wang. Sabi ni Amara, nagpapanik. Nagplano si Orville na manatili sa Eastland at pagkatapos ay ibalik ang kanyang ama. Sa ilalim ng normal na kalagayan, miyembro siya ng Overseas Cultivators Association. Kung nanatili siya sa Eastland ng mahabang panahon, dapat siyang magbitiw sa Overseas Cultivators Association. Sa makatuwid, nagbitiw si Orville ayon sa normal na pamamaraan. Gayunpaman, ayaw ng kabilang partido na umalis siya at gusto siyang manatili. Gayunpaman, nakapagdesisyon na si Orville, kaya nagpadala ang Overseas Cultivators Association ng 2 tao sa lungsod ng Stonegate upang hikayatin si Orville. Sa hotel na tinutuluyan ni Orville, natanggap niya ang 2 mahalagang figure ng Overseas Practitioners Association. Pareho silang elder ng association, at parehong Sky Class Masters. Ang isa ay Sky Class Mid-Phase, at ang isa ay Sky Class Mid-Phase Peak. Ito ang mga tao na hindi man lang nakikita ni Orville ng normal, ngunit ngayong 2 sa kanila ang narito, nabigla siya sa pabor. Elder Wang, Elder Colton, believe talaga ako sa presensya mo. Bagamat hindi maintindihan ni Orville kung bakit personal na pupunta doon ang 2 elder at aalis na siya sa Overseas Cultivators Association, kailangan pa rin niyang magpakita ng kinakailangang kagandahang loob. You're welcome, Kuya Duran. Sky Class Master ka na ngayon, at kandidato para sa elder position ng ating Overseas Practitioners Association. Magka-level tayo. Sabi ni Elder Wang, Sky Class Mid-Phase. Tama, Kuya Duran. Ikaw at ako ay maaaring tumawag sa isa't isa na magkapatid mula ngayon, ganoon din ang sinabi ni Elder Colton. Ito. Masyadong magalang ang 2 matanda. Paano ako, Orville, magiging pantay sa mga elder ng Overseas Cultivators Association? At saka, nagsumite na ako ng aking pagbibitiw at malapit na akong umalis sa Cultivators Trade Association. Hindi ko talaga matatanggap na tawagin akong nakababatang kapatid. You can just call me Little Duran or Orville. Taos pusong sabi ni Orville.
Gayunpaman, ang hindi inaasahan ni Orville ay hindi lamang ang kanyang mga salita ay hindi nakapagpasaya sa dalawang elder, ngunit naging malungkot din ang kanilang mga mukha. Brother Duran, medyo iba iyan, ikaw ay isang sky class ngayon, at isa ka sa mga nangungunang buhay sa Overseas Practitioners Association. Kung isa kang normal na practitioner, ayos lang kung umalis ka, ngunit hindi pinapayagang umalis ang sky class at mas mataas. Sabi ni Elder Colton. Ito ang sagot na ibinigay ng ating Elders Guild pagkatapos kumonsulte sa Pangulo at Pangalawang Pangulo ng asosasyon. Kung gusto mong umalis sa asosasyong pangkalakal ng mga magsasaka, hindi mo dapat gawin iyon. Ito. Biglang nasa mahirap na posisyon si Orville. Dito na ako titira ngayon. Hindi na ako mamumuno sa Overseas Cultivators Association. Kahit ayoko umalis, wala akong choice. Can you make an exception for US? Imposible yan. Nagsalita din si Elder Wang, pumunta kami dito ng matandang Colton para ibalik ka. Huwag mo nang isipin iyon. Kasing lakas mo lang ngayon dahil sa mga pills na ibinigay sa iyo ng Overseas Practitioners Association namin. Kung wala ang aming resources, paano ka magiging isang Sky Class Master ngayon? Huwag kalimutan ang iyong pinagmulan. Ito. Nag-alinlangan si Orville. Hindi siya isang taong walang utang na loob. Alam din niyang hindi maganda kung tatanggi siya sa mga oras na ito. Gayunpaman, nagpa siya talaga siyang manatili dito. Talagang hindi niya kinaya ang mga gawain ng Overseas Cultivators Association. Ilang cultivation pills at resources lang mula sa Overseas Cultivators Association mo, tama. Ibabalik ko sa iyo ang mga bagay na ito. Huwag mong pahirapan ang pamangkin ko. Narinig ni Mrs. Duran na nakatayo sa labas ng pinto, ang usapan at pumasok. Si Mrs. Duran ay isang mystic na ngayon, at natural na mas maganda ang kanyang pandinig kaysa sa mga normal na tao. Narinig niya ang lahat mula sa labas ng pinto, at medyo nagalit sa dalawang matatanda na, hindi makatwirang saloobin. 3,205. Ako ay mula sa Snow Valley. Maaari kong ibigay sa iyo ang lahat ng mga bagay na ito. Maaari kang bumalik ngayon. Hindi babalik sa iyo ang Orville. Sinabi ni Mrs. Duran sa dalawang matanda, hindi lang ibabalik ko ito sa inyo, kundi bibigyan ko rin kayo ng mas maraming makalangit na kayamanan. Hindi namin kailangan ang mga bagay na ito. Mayroon din kaming mga ito. Gusto lang naming bumalik sa amin si Orville. Wala akong pakialam kung taga Snow Valley ka o hindi. Mas mabuting huwag kang makialam sa mga panloob na gawain ng Overseas Cultivators Association. Kung hindi, hindi ako magiging magalang. Walang pakialam na sabi ni Elder Colton. Hindi ka magiging magalang. Malamig na tumawa si Mrs. Duran. Ito ang teritoryo ng sinaunang sekta, hindi ang Overseas Practitioners Association. Ako dapat ang magpapayo sa iyo na huwag gumawa ng gulo dito. Kung hindi, hindi ako magpapagaan sa iyo. Sinampal ni Elder Colton ang mukha ni Mrs. Duran. Ibabalik niya si Orville para magtrabaho kasama niya, kaya ayaw niyang gawing masyadong matigas ang kanilang relasyon. Kung tutuusin, kung sasampalin niya si Orville, hindi magiging maganda kapag nagkatrabaho sila pagkatapos nilang bumalik. Gayunpaman, iba si Mrs. Duran. Pangalawang tiyahin lang siya ni Orville, at isa lamang siyang Mystic Class Master. Hindi dapat mataas ang kanyang katayuan sa lambak, kaya hindi siya pinansin ni Kuya Colton at sinampal siya. Ikaw. Sinaktan mo ako. Tinakpin ni Mrs. Duran ang kanyang namamagang mukha sa gulat at galit. You actually dare to hit me. Are you trying to provoke the Snowy Valley? Isa ka lang Mystic Class Master, at kinakatawan mo ang lambak. Ngumisi si Elder Colton, huwag mong isipin na wala akong alam. Kahit na mula ka sa Snow Valley, hindi ka maaaring maging isang mahalagang tao. Sige, pumunta ka sa gilid at tumigil ka sa pagsasalita. Kung patuloy mo akong kakausapin, mag-ingat ka na hindi kita bugbugin hanggat hindi ka may kapansanan. Ikaw. Ako ang ina ng dakilang elder ng Snow Valley. Ako ang supervisor ng Snow Valley at ang Overseas Cultivators Association. Tatandaan ko ito.
Kukunin ko ang isang taong pumatay sa inyong dalawa. Galit na itinuro ni Mrs. Duran si Kuya Colton. Patayin mo kami. Papatayin kita ngayon. Sinipa ni Elder Colton ang katawan ni Mrs. Duran at pinalipad siya sa pader ng may malakas na kalabog. Halos hindi na siya makahinga nang bumagsak siya sa lupa. Halatang hindi siya mabubuhay kung hindi siya nasadjep. Ikaw. Sobra ka. Tumingin si Orville sa kanyang pangalawang tiyahin na binugbog ng ganito dahil sa hindi pagkakasundo, at galit na nagsabi siya ay inosente. Bakit mo ginawa ito sa kanya? Alam mo ang mga patakaran ng Overseas Cultivators Association. Hindi mo kayang salakayin ang mga ordinaryong tao. Ordinaryong tao ba siya? Tumawa ng mapanokso si Elder Colton. Narinig ko na siya ay mula sa Snow Valley. Siya ay kahit isang patrolman. Paano siya isang ordinaryong tao? Oo, siya ay isang magsasaka. Tinanggo din ni Elder Wang ang kanyang ulo at tumunog. AI. Walang choice si Orville kundi uminom ng maliit na recovery pill. Saglit siyang nag-alinlangan at pinalitan ito ng isang malaking recovery pill. Ang isang maliit na recovery pill ay malamang na walang epekto sa mga pinsala ni Nanay Duran. Kunin man niya, lumpo siya pagkatapos niyang gumaling. Ang isang malaking recovery pill, sa kabilang banda, ay dapat naganap na makapagpagaling sa kanyang mga pinsala. Gayunpaman, nang inilabas ni Orville ang tableta, inagaw ito ni Elder Colton at sinabing, dahil huminto ka sa aming Overseas Cultivators Association, pakibalik ang aming elixir pills sa amin. Ikaw. Galit na galit si Orville, ngunit wala siyang masabi na mali. Tama si Elder Colton. Ganito talaga ang kaso. Ang mga elixir na ito ay kabilang sa Overseas Cultivators Association. Siyempre, kung pumayag kang bumalik sa amin at maging elder ng Overseas Cultivators Association, maibabalik ko pa rin ang elixir na ito sa iyo. Tutal, elder ka rin at pwede mong gamitin itong elixir pills kung gusto mo. Pagbabante ni Elder Colton. Ito. Si Orville ay nasa mahirap na posisyon. Kung tinanggap niya ang elixir, nangangahulugan ito na kailangan niyang bumalik kasama si Kuya Colton. Bumalik man ang kanyang ama ay hindi niya ito madalas dalawin. Sa katunayan, ang plano ni Orville ay pumunta sa Snow Valley para sa isang maikling pamamalagi paminsan-minsan at maging panauhing elder ng Snow Valley. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng karapatang manirahan sa Snow Valley. Ngunit kung siya ay pumunta sa ibang bansa, imposibleng maging isang panauhing elder, lalo na ang isang maikling pamamalagi. Ang pangunahing tanong ay, nakabalik na ang ama ni Orville, kaya bakit pa siya pupunta sa ibang bansa? Hindi ba ito kailangan? Gayunpaman, alam din ni Orville na kung hindi siya papayag ngayon, tiyak na hindi siya bibigyan ni Elder Colton ng elixir. Kung gayon, wala nang pag-asa ang kanyang pangalawang tiyahin. Hindi ito ang gustong makita ni Orville. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, si Orville ay walang pagpipilian kundi ang sabihin kay Elder Colton, sige, babalik ako sa iyo. Maaari mong ibalik sa akin ang mahusay na gamot sa pagpapagaling. Ito ang paraan. Tumanggo si Elder Colton bilang kasiyahan, pagkatapos ay sinabing, hindi mo siya mabibigyan ng malaking gamot sa pagpapagaling, ngunit dapat mo siyang bigyan ng maliit na gamot sa paggaling. Hindi ba siya ang ina ng dakilang elder ng Snow Valley? Hindi ba't mayroon siyang napakaraming mapagkukunan sa paglilinang? Pagkatapos ay tiyak na magkakaroon siya ng isang mahusay na tableta sa pagbawi na iinuman kapag siya ay bumalik. Ngayon, kailangan lang nating panatilihing buhay siya at mag-ipon ng isang mahusay na tableta sa pagbawi. Ito. Galit na galit si Orville, ngunit sa oras na ito, alam din niya na hindi niya kayang makipagtalo kay Kuya Colton. Mahigpit ang oras. Kung hindi niya binigyan si Nanay Duran ng maliit na reversion pill, kung gayon ang buhay ni Nanay Duran ay nasa panganib. Kaya, walang pagpipilian si Orville kundi kunin ang maliit na reversion pill at ibigay ito kay Nanay Duran. Matapos inumin ang maliit na reversion pill, huminahon ang paghinga ni Nanay Duran. Ang kanyang buhay ay nailigtas, ngunit ang kanyang lakas ay lumpo. Siyempre, ito ay nasa ilalim ng saligan na wala siyang malaking reversion pill.
Sinamahan ni Amara si Mrs. Duran nitong mga nakaraang araw, hindi para kay Orville, kundi para kay Terence. Si Mrs. Duran ay ina ni Josephine, pagkatapos ng lahat, at ang posisyon ni Josephine sa tabi ni Terence ay maliwanag. Upang mag-iwan ng magandang impresyon kay Ginang Duran, ang kantang Amara ay nanatili sa tabi niya nitong mga nakaraang araw. Nang marinig niya ang pagtatalo sa silid at nakitang nasugatan si Mrs. Duran, hindi siya nang ahas na pigilan siya, ngunit mabilis niyang tinawagan ang telepono ni Terence. Ano? Nabugbog si Auntie Wang. Sinong bumugbog sa'yo? Nakaramdam ng apoy si Terence sa kanyang dibdib matapos marinig ang tawag ni Amara. Siya ay isang magsasaka, sino ang makakatama sa kanya? Siya ay isang practitioner din, mula sa ibang bansa. Narito ang nangyari. Ipinaliwanag ni Amara ang lahat kay Terence ng detalyado. Hintayin mo ako, pupunta ako ngayon. Mabilis na sabi ni Terence at nagmaneho papunta sa hotel na tinutuluyan ni Orville. Malaking tulong ang ibinigay ni Auntie Wang kay Terence noon, at ngayong may problema siya, hindi siya maaaring iwanan ni Terence. 3,206. Kaya, mabilis na kasing bilis ng kidlat ang pagtakbo ni Terence sa hotel. Sa pintuan ng silid, nakita niya si Orville na binibigyan si Mrs. Duran ng maliit na gamot sa pagpapagaling. Nang makita ang kahabag-habag na kalagayan ni Mrs. Duran, talagang nagalit si Terence. Sino ang gumawa nito? Pumasok si Terence sa silid habang nagsasalita, ang kanyang sky-class early phase strength ay ganap na ipinakita. I did it. Bakit, tatayo ka ba para sa kanya? Tumingin si Elder Colton kay Terence at nagtanong pabalik ng may paghamak. Sa kanyang mga mata, si Terence ay isa lamang sky-class early phase, hindi na niya kailangang ilagay sa kanyang mga mata. At kaya, inihayag niya ang kanyang sky-class mid-phase peak habang nagsasalita siya. Sa katunayan, ang hindi niya alam ay kahit hindi niya ipakita, nakikita pa rin ni Terence ang kanyang lakas. Oo, ako nga. Tumango si Terence, Overseas Practitioners Association, ayokong makipagkaaway sa iyo. Bibigyan kita ng pagkakataon. Umalis ka na at hahayaan ko na ito. Kung hindi, magiging kaaway tayo hanggang kamatayan. Death away. Hahaha. Humagalpak ng tawa si Elder Wang. That's too funny. Death feud. May karapatan ka bang sabihin na mortal enemy mo ang Overseas Cultivators Association natin? Do you think you're very awesome? Sky-class early phase, wala ka sa paningin ko. Galing ka rin sa Snow Valley. Tanong ni Elder Colton. Si Terence ay isang sky-class early phase, pagkatapos ng lahat, at iba siya sa mystic class ni Mrs. Duran. Ang sky-class masters ay lubos na pinahahalagahan sa anumang sekta. Tulad ng pagtrato nila kay Orville, ganoon din si Terence. Kung may nangyari kay Terence, hindi ito pababayaan ng kanyang sekta. Hindi, ako si Terence, isa akong freelancer. Kung narinig mo ang pangalan ko, mas mabuting umalis ka na. Uulitin ko kung gagawin mo akong kaaway, papatayin kita. Mahinang sabi ni Terence. Isang rogue cultivator. Natigilan si Elder Colton saglit bago siya tumawa ng malakas, good, very good. Kung gayon gusto kong makita kung ano ang isang away sa kamatayan. Para sabihin sa iyo ang totoo, aalis kami kasama si Orville. Dati ay ayaw ni Terence na pahirapan ang mga bagay para kay Orville, kaya hindi na siya kumilos, ngunit ngayon ay hindi na niya kinaya. Binalaan na niya siya, at kung hindi makinig si Kuya Colton, wala siyang magagawa. Ang ika-9 na galaw ng wildfire na 8 trigrams palm. Biglang bumitaw ang kamay ni Terence, isang palad patungo sa tumitawang nakatatandang si. Dahil sa biglaang pag-atake ni Terence, hindi nakabantay si Kuya Colton, ngunit hindi siya masyadong kinakabahan. Mas masasaktan siya, at pagkatapos ay magkakaroon siya ng dahilan para patayin si Terence. Dagdag pa, mayroon siyang recovering pill, kaya hindi siya natatakot na masaktan. Bukod dito, ginagamit ni Terence ang ika-9 na anyo. Bagamat hindi pa narinig ni Elder Colton ang nagngangalit na apoy na 8 trigram palm, hindi ito mahalaga. Alam niya ang kapangyarihan ng ika-9 na anyo. Hindi ito gaanong makakaapekto sa kanya.
Gayunpaman, ang hindi niya inaasahan ay ang ika-9 na estilo ng palad ni Terence ay may kapangyarihan ng ika-15 estilo ng isang Sky-tier martial skill. Kung ang hakbang na ito ay tumama sa kanya ng walang anumang pagtatanggol, mamamatay siya ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, huli na nang mapagtanto niya ito. Sinundan ni Elder Colton ang mga yapik ni Mrs. Duran nang dumapo ang palad ni Terence sa kanyang katawan. Lumipad palabas ang kanyang katawan at tumama sa pader ng malakas. Lumapag siya sa tabi ni Mrs. Duran. Puno ng dugo ang bibig niya. Mas mabigat ang paghinga niya kaysa sa paghinga niya. Nasa bingit na siya ng kamatayan. Gayunpaman, mas masama ang kalagayan niya kaysa kay Mrs. Duran. 2 subo lang ng dugo ang iniluwa niya bago siya namatay. Ha! Kakagising pa lang ni Mrs. Duran, at kahit na ang kanyang mga meridian ay nawasak, nakakapagsalita pa rin siya. Tumingin siya kay Kuya Colton, na patay na sa tabi niya, at tumawa ng malakas. Kuya, hindi mo ba sinusubukang maging cool sa akin? Natulala ka ba ngayon? Patay na siya, tama ba? Para naman kay Elder Wang, nagulat siya. Patay na si Elder N. Namatay siya ng ganun lang. Hindi makapaniwalang tumingin siya kay Terence, puno ng hindi makapaniwala ang mukha niya. Pagkatapos ng lahat, si Terence ay isa lamang Sky Class early phase. Paano niya mapapatay ang isang Sky Class mid phase peak elder na si Colton? Ito ay ganap na hindi makatotohanan. Binaban nito ang kanyang paraan ng pag-iisip. Ang isang cultivator na may napakalaking agwat sa lakas ay maaari talagang pumatay ng isang magsasaka na mas malakas kaysa sa kanya. Anong klaseng pag-iisip ito? Pakiramdam niya ay hindi na matuloy ang iniisip niya. Ikaw. Pinatay mo si Kuya Colton. Pagkaraan ng mahabang panahon, gulat na sabi ni Elder Wang. Patay na siya. Nasabi ko na dati. Kung gagawa ako ng galaw, mortal na magkaaway kami. Di ba patay na siya? Walang pakialam na nagkibit-balikat si Terence. Ikaw. Hindi alam ni Elder Wang ang sasabihin. Isa ka lang rogue cultivator. How dare you kill our Elder Colton? Hindi ka ba natatakot sa paghihiganti ng Overseas Cultivators Association? Paghihiganti. Oo naman, hindi ito malaking bagay bago ka makapaghiganti. Maaari kang magtanong sa paligid at makita kung ilang sinaunang sekta ang kinaiinisan ko, at kung ilang Sky Class Masters na ang napatay ko. Sabi ni Terence. Nagulat si Elder Wang, hindi niya akalain na magiging ganito kalakas si Terence, na magiging kalaban ng napakaraming sinaunang sekta. Paanong buhay pa siya? Hindi niya alam kung totoo o hindi, pero totoo naman na hindi siya naglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Ang kanyang lakas ay hindi kasing husay ng kay Kuya Colton. Kung siya ay maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos sa oras na ito, siya ay mamamatay ng walang pag-aalinlangan sa kanyang opinyon. Kaya lang, nasabi niya sa nanginginig na boses, sige, kung ganoon, magkikita pa tayo. Hindi nangahas si Elder Wang na magsalita ng anumang pagbabanta, natatakot na si Terence ay pananatilihin siya kapag marami siyang sinabi. Daladala ang katawan ni Kuya Colton sa kanyang likod, mabilis siyang tumalon sa bintana at nawala sa paningin ng lahat. Nakahinga ng maluwag si Orville at nagsabi kay Terence ng may pasasalamat, Brother Linford, salamat sa pagtulong mo sa akin sa pagkakataong ito. Kung hindi, hindi ko talaga alam kung ano ang gagawin. Gayunpaman, hindi mo dapat hiniling kay Elder Wang na umalis ngayon lang. Dapat ay hiniling mo sa kanya na iwanan ang mahusay na gamot sa pagbawi. Kung ang pangalawang tiyahin ay hindi umiinom ng mahusay na gamot sa pagpapagaling, natatakot ako na siya ay magiging baldado lamang sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. O sige. Kunin mo ako ng kwarto at ihatid mo si Tita Wang. Ako na mismo ang maggagamot sa kanya. Sa katunayan, ginamit ni Terence ang ika-9 na estilo ng nagngangalit na apoy na 8 trigram pump, at ang kanyang katawan ay napakahina. Ngayon lang siya hindi nagpakita. Gusto niyang mapag-isa sa silid, at sa ngalan ng pagpapagaling, gusto niyang gumaling. Kuya Linford, maaari mo bang gamutin ito? Labis na nagulat si Orville. Magaling na doktor si Terence, wala lang ang pinsalang ito. Paliwanag ni Amara. Okay. Si Orville ay napaka-curious, ngunit hindi siya nagtanong.
Kung tutusin, ang kakayahan ni Terence na tretuhin si Mrs. Duran ay dapat na isang sekreto, kaya mabilis na nakakuha si Orville ng isang silid at tinulungang kantahin sina Amara at Mrs. Duran sa silid. 3,207. Pumasok si Terence sa silid at ngumiti kay Mrs. Duran, "Tita Wang, huwag kang kabahan. Wala sa akin ang iyong pinsala, ngunit maaari mo bang ilihim sa akin ito? Huwag mong sabihin ang mga bagay na ito sa Snow Valley. Siyempre kaya mo." Walang pag-aalinlangan na tumango si Mrs. Duran. Pagkatapos ng lahat, ang puso niya ay nasa panig ni Terence, at kahit na hindi sabihin ni Terence, hindi niya ito basta-basta masasabi sa kanya. Tumango si Terence at sinimulang i-channel ang ikatlong yugto ng sining ng Dragon Mastery, pinagaling ang mga sugat ni Mrs. Duran at sabay na binabawi ang kanyang chi. Sa silid ni Orville, nakasimangot si Orville. "Amara, bagamat tapos na tayo dito sa ngayon, hindi ito hahayaan ng Overseas Practitioners Association ng madali. Sigurado akong darating silang muli para maghanap ng gulo, at si Terence, kapatid na Linford, ay kalad ka rin dito." Napabuntong hininga si Orville. Wala lang, tumulong si Terence dahil kay Tita Wang, hindi inakala ni Amara na dahil iyon kay Orville. Ang lahat ay nakasalalay sa kung paano tumingin ang isa. Bagamat tila walang kinalaman sina Terence at Mrs. Duran sa isa't isa, alam ni Amara ang kanilang relasyon. Ginawa rin ni Terence ang isang kaaway ng Overseas Practitioners Association dahil tinulungan niya si Mrs. Duran. Hindi ito isang malaking bagay. Si Auntie Wang ay pangalawang tiya ko pa rin, at lahat ng ito ay dahil sa akin. Sinisi ni Orville ang sarili niya. "It's all my fault. Masyado akong mabilis magsalita noon at ibinalita sa Sky Class ang balita ng paglusot ko. Kung hindi nila malalaman ang tungkol dito. Kung nag-apply ako na umalis sa Overseas Cultivators Association, baka na-approve na nila ito ng direkta. Hindi sana sila nagpadala ng mga tao dito. Nangyari na, wala nang saysay na pag-usapan pa. Tingnan natin kung ano ang sasabihin ni Terence," sabi ni Amara. Habang nag-uusap sila, pumasok si Terence kasama si Mrs. Duran, na parang bago. Si Mrs. Duran ay punong-puno ng enerhiya, na parang nasugatan lang. Hindi mapigilan ni Orville na mamangha sa hindi pangkaraniwang bagay na ito. "Second tita, tapos ka na?" Nagtatakang tanong ni Orville. "Oo, ang lahat ay mabuti." Buong tiwala si Mrs. Duran kay Terence, kaya natural siyang tumango. "Mabuti. Kuya Linford, napag-usapan ko lang ito kay Amara. Hindi ito hahayaan ng Overseas Practitioner Association. Nawalan sila ng Sky Class Master sa pagkakataong ito, tiyak na maghihiganti sila," sabi ni Orville. "Alam ko iyon, pero si Tita Wang ay taga Snow Valley, kaya hindi siya dapat matakot. Hanggat hindi sila maglalakas loob na pumunta sa Snow Valley para manggulo pagbalik natin, si kamatayan lang ang kanilang nililigawan. Ako naman, I think they'll do some investigation before making a move. They won't act rashly since this isn't their territory," sabi ni Terence. "Tama ka, pero pinaghirapan kita," seryosong sabi ni Orville. "You should worry about yourself now. This conflict started because of you, kaya ikaw ang gusto nilang gantihan at pagbabanta," sabi ni Terence. "Alam ko, ngunit kailangan nating harapin ito. Ngayon, kailangan lang nating hintayin na makarating ang flight ng aking ama dito ngayon. Pupunta kami sa Snow Valley." "Tama ka, tayo ang pinakaligtas sa Snow Valley," sabi ni Orville. Maaaring nakahinga si Terence, ngunit talagang nakakaramdam siya ng kaunting pressure. Kung tutusin, ang samahan ng Overseas Practitioner ay iba sa mga sinaunang sekta dito, hindi sila gaanong alam, at hindi rin nila alam ang tungkol sa nakaraan ni Terence. Kung talagang dumating sila ng walang dahilan, mahirap para kay Terence na harapin. Kung tutusin, ang pagpatay ni Terence sa Sky Class late phase peak sa ilang segundo ay isa lamang chismis, at napakahirap na para kay Terence na pumatay ng Sky Class mid phase peak elder na si Colton ngayon. Matagal bago mabawi ang kanyang stamina, at kung kumilos si Elder Wang ng mas maaga, siguradong namatay na si Terence.
Ang lahat ng ito ay kasinungalingan, at talagang natatakot si Terence na mangyari ito, ngunit wala siyang magagawa tungkol dito. Hindi niya ito pinagsisihan, at pagkatapos ng lahat, tinulungan siya ni Tita Wang pabalik sa lambak, at labis siyang nagpapasalamat. Nakatanggap si Terence ng tawag mula kay Ken hindi nagtagal pagka-uwi niya. Kuya Linford, si Ken. The orphanage. Sabi ni Ken. Hindi maganda ang takbo nitong mga araw. Wala kaming sapat na pera para magpatuloy. Akira sis has been troubled. Kinuha ni Terence ang telepono at pinakinggan ang mga reklamo ni Ken. Wala rin siyang magawa. Masyadong mabilis ang tugon ni Harry. Agad niyang inilunsad ang serbisyo sa pag-upgrade ng cauldron na pinilit si Terence na ipagpaliban ang bagong pag-upgrade at gawin ang bagong peripheral. Gayunpaman, ang pagmamanupaktura at pagpapaunlad ng mga peripheral ay nangangailangan pa rin ng isang tiyak na tagal ng oras, na nagdulot ng agwat sa oras. Kamakailan lamang bumaba ang mga benta ng medicinal cauldron, at kailangan pa nilang mag-ipon ng pera para sa pagpapaunlad ng mga peripheral at pagkatapos ay itayo ang cloud virtual machine. Sa ganitong paraan, natural na mababawasan ang pondong inilalaan sa orphanage. Gayunpaman, nagsimula na ang pagtatayo ng ampunan. Wala nang babalikan ngayon at hindi sila maaaring tumigil. Sa katunayan, si Akira mismo ay nagulat na sina Terence at Fatty Boy ay sumang-ayon sa kanyang ideya ng isang charity organization. Ginagawa ni Akira ang lahat para sa bata, ngunit hindi siya tanga. Tinulungan siya ni Terence ng paulit-ulit ng libre, at hindi na ito matanggap ni Akira. Alam niya na mas marami siyang utang kay Terence, at ipinahiwatig sa kanya ni Drake na gusto pa rin siya ni Terence, na naging dahilan ng pagka-depress ni Akira. Gayunpaman, para sa kapakanan ng mga bata, kailangan niyang tanggapin ito at gawin ito ng paisa-isa. Kaya, kahit bawasan ni Terence ang pondo, hindi niya ito tinawagan para magmadali o magtanong. Natatakot siya na hihilingin pa ni Terence kung tatawag siya. Sa katunayan, natarante rin si Akira ganun ba talaga siya kagaling. Napakaraming pera ni Terence, at marami siyang magagandang babae sa paligid niya, kailangan ba talaga niyang gumugol ng maraming oras at pagsisikap para sa kanya? Hindi inisip ni Akira na ganoon kalaki ang halaga niya. Gayunpaman, walang katapusan ang tulong ni Terence. Nagdulot ito ng kakaibang pakiramdam sa iyo Akira, ngunit sa parehong oras, hindi niya mapigilan. Hindi siya makatanggi kahit gusto niya. Gusto ni Akira na kumita ng pera para maibsan ang kanyang stress. Kahit na ito ay isang patak sa balde, ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Gayunpaman, hindi alam ni Akira kung ano ang gagawin maliban sa pagiging isang magnanakaw. Nakita ni Ken ang lahat ng ito, at hindi niya maiwasang tawagan si Terence. Saglit na nag-isip si Terence, at may dumating na ideya sa kanya. Mayroon nga akong ideya. Kasama ko ngayon ang superstar na si Zyrene. Kung makakapag-host siya ng charity concert at donation event, malamang nakikita kami, ngunit hindi gaanong malaki. Wala ito kumpara sa suporta ni Fatty Boy. Naglabas si Fatty Boy ng 500 million para ibigay sa orphanage, pero ang concert at donation ay 100 o 200 million lang ang pinakamarami. Katatapos lang kasi nilang mag-donate noon kaya wala silang makukuhang malaki this time. 3,208. Sure, that's great. Sasabihin ko kay Akira sis ngayon para hindi na siya mag-alala na magnanakaw ulit. Masayang sabi ni Ken. Oo, sabihin mo sa kanya, kakausapin ko si Zyrene tungkol dito. Sabi ni Terence. Sige. Salamat, Terence bro. Handa na si Ken na sabihin kay Akira ang magandang balita. Sa panig ni Akira, narinig niya ang balita ni Ken. Alam niyang hinahanap ni Ken si Terence. Kung hindi, paano malalaman ni Terence na siya ay nag-aalala? Gayunpaman, wala siyang dahilan para tanggihan ang panukala ni Terence. Matapos mag-alinlangan ng ilang sandali, sa wakas ay pumayag si Akira at nagulat sa Dean. Sa panig ni Terence, nakita niya si Zyrene, na nag-e-ensayo kasama si Sheena. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa charity performance sa orphanage, at walang pag-aalinlangan na pumayag si Zyrene.
Pagkatapos ng lahat, ang kanyang relasyon kay Terence ay mabuti, at siya ay lubos na nagpapasalamat sa pangangalaga at proteksyon ni Terence sa panahong ito. Bilang matalik na kaibigan ni Zyrene, natural na pumayag si Sheena na tumulong sa charity event. Putok na ang kasikatan ni Zyrene, at kay Sheena, tiyak na magiging malaking tagumpay ang charity event na ito. Pagkatapos ng lahat, sina Zyrene at Sheena ay may ganap na magkaibang estilo. Ang isa ay dalisay at inosente, habang ang isa naman ay sexy at hot. Hindi nag-overlap ang mga tagahanga ng dalawa, at madidagdagan ang bilang ng mga tao sa concert. Isa pa, I have a friend in Europe. She wants to invite you to Europe for a performance or a business event. I wonder if you're interested. Tanong ni Terence. Oh, sa Europe? Medyo nagulat si Zyrene, siya ay sikat sa Asian market, ngunit hindi sa European market. Ang pag-imbite sa kanya na mag-perform sa Europe ay isang bagay na hindi pa nangyari noon, at kaya siya ay sapat na matalino upang malaman ang pangunahing punto. Terence, natatakot ako na sa pagkakataong ito ay iniimbitahan ka, hindi ako, tama. Gusto ka ng kaibigan mong makita, ngunit tinanggihan mo siya dahil sinabi mong ikaw ang aking bodyguard. Kaya ba niya ako inimbitahan? Sige, nahulaan mo na, hindi inakala ni Terence na magiging napakatalino ni Zyrene. Okay, then we can go and explore the market. This is also a good thing. Of course, no problem. Tumango si Zyrene. Ang hindi inaasahan ni Akira ay nang sabihin niya sa Dean na dadalo si Zyrene sa charity event. Ang Dean, na hindi kailanman sumalungat sa kanyang mungkahi noon, ay talagang sumalungat dito. Huwag mong anyayahan si Zyrene dito, ito ay isang orphanage, hindi namin kailangan ang lahat ng hype na iyon. Isang kakaibang tingin ang bumungad sa mata ng matandang principal habang umiiling siya at tumanggi. Natigilan si Akira sa pag-aakalang mali ang narinig niya. Master, ito ay isang magandang bagay. At saka, napaka-normal sa mga celebrity na gumawa ng mga charity performances. Marami silang fans. Kung lahat ay nag-donate ng kaunti, magkakaroon sila ng marami. Bakit hindi nila ito kailangan? I don't think it's appropriate to do that. Plus, he has his own things to do. If you ask him to do a charity show, isn't that Terence making him a favor? Nag-isip sandali ang matandang principal at sinabing. Pero, hindi ba't maraming pabor ang ginagawa ni Terence sa orphanage? Hindi ko na kayo mababayaran sa buong buhay ko, kaya ang pagkakataong ito ay walang masyadong pagbabago, tama? Medyo nalito si Akira. Logically speaking, hindi dapat siya tinanggihan ng Dean, at ang dahilan ng pagtanggi niya ay parang napakalayo. Naramdaman ni Akira na ito ay katawa-tawa. Natatakot lang akong makaabala sa iba. Walang magawa ang Dean matapos marinig ang sinabi ni Akira. Tingnan natin kung ano ang nais ni Terence. Kung nais niyang gawing mahirap ang mga bagay para sa atin, ganoon din. Kung hindi niya, susundin natin ang plano, okay. Sabi ni Akira. Sige, tingnan natin kung ano ang iniisip ni Terence, tumango ang matandang principal. Matapos makuha ang kumpirmasyon ni Zyrene at Sheena, tinawag ka ni Terence kay Akira. Anong ginagawa mo? Si Akira ay nasa sabik at puno ng pag-asa, ngunit nang lumabas ang mga salita sa kanyang bibig, naging malamig ang mga ito, na parang ayaw niyang sagutin ang telepono. Hindi ito pinansin ni Terence at ngumiti lang. Akira, para naman kina Zyrene at Sheena, nakausap ko na sila. Maaari silang sumali sa charity event ng orphanage at tumulong sa pag-aayos ng mga donasyon. Hindi tayo kukuha ng kahit isang sentimo mula sa kanila, at lahat sila ay ililipat sa account ng orphanage. Talaga? Ang galing. Hindi inaasahan ni Akira na darating si Sheena. Ang dalawang malalaking bituin ay mas kaakit-akit kaysa sa isa. Sa ganitong paraan, pansamantalang maiibsan ang kalagayang pinansyal ng ampunan. Nang kunin ni Akira ang telepono, nagkataong nasa tabi niya ang Dean. Nang makita ang nasa sabik na si Akira, nakaramdam siya ng kawalan ng kakayahan at hindi alam kung ano ang sasabihin. Tila kahit tutol siya ay kailangan niyang pumayag dito. Siyempre totoo.
Gawin ang mga paghahanda sa iyong tabi, kukuha ako ng magpano, at pagkatapos ay magpapatuloy kami. Sabi ni Terence. N. Masayang tumango si Akira. Pagkatapos ibaba ang tawag, lumingon si Akira sa Dean, Master, tapos na si Terence sa pagkakataong ito, hindi ka natatutol, di ba? Tapos na ang lahat, ano pa ang masasabi ko? Ngumiti ang Dean at sinabi kay Akira, gawin mo lang ang iniisip mo. Maraming salamat, Master. Tuwang-tuwa si Akira na pumayag ang kanyang amo. Ang mga charity concert at donasyon ni Zyrens at Sheena ay pinlano ng kanilang mga manager at kumpanya. Hindi na kailangang mag-alala ni Terence tungkol sa mga bagay na ito, at sa kanyang libreng oras, nakatuon siya sa pagsasaliksik kung paano puputulan ang namumuong apoy. Ngayong makontrol na ni Terence ang pagpanday ng apoy, maaari na niyang opisyal na simulan ang pagpino sa espasyo ng Jade. Ngunit ang ikinagalit niya ay ang kanyang Sky-class early phase ay hindi pa rin nagpakita ng mga palatandaan ng paglusob, ang kanyang lakas ay pareho pa rin. Kahit na sa tulong ng Jade Space, hindi nasiyahan si Terence sa bilis na ito. Na-miss niya ang mga araw na natulog siya kay Melissa, ang bilis niyang mag-practice noon. Ngunit may limitasyon ang pabango ni Melissa, at magiging problema kung masyado siyang natuto, mas gugustuhin niyang pabagalin ang kanyang pag-eensayo kaysa gawin ang anumang bagay kay Melissa. Ang maganda ay nagagawa na niya ang Jade Space ngayon, at ito ay isang call-iwan para kay Terence. Nang maramdaman ni Terence na may kakayahan siyang gawin ang Jade Space, handa na siyang magsimula. 3,200 at siyam. Binati niya sina Zyrene, Sheena, at Yasi, na sinasabi sa kanila na mapupunta siya sa isolation sa loob ng ilang araw. Bumalik si Terence sa kanyang silid at inihanda ang 3 materyales na kailangan niya sa paggawa ng Jade. Pagkatapos ay dumaan siya sa paraan ng paggawa ng Jade ng detalyado. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanyang unang pagkakataon, at nagpasya siyang mag-ingat at gawin ito ng sunod-sunod. Ang Jade Pendant ay hindi nasira, ngunit kapag ito ay nabigo, ang lahat ng mga materyales ay nasasayang. Ang mga materyales na ito ay maingat na tinipon ni Terence, at hindi niya kayang panoorin ang mga ito na nasasayang. Ayon sa mga tagubilin, naglagay si Terence ng isang tiyak na ratio ng kulay na bakal, purong dilaw na jade, at asul na kristal na pulbos sa lupa. Walang anumang espesyal na pangangailangan para sa kapaligiran. Hindi niya kailangang magkaroon ng kaldero para gawin itong parang refiner. Ang isang manghuhuwad, sa kabilang banda, ay kailangang gumamit ng sarili nilang apoy ng forging para hubugin ang mga materyales hanggat ang lupa ay makatiis sa init ng apoy ni Terence. Ang Jade Space ay matagumpay na magagawa. Matapos ihanda ang lahat, dahan-dahang tinanggal ni Terence ang Jade Pendant sa kanyang leeg. Ang Jade Pendant na ito ang pinagkakatiwalaan niya sa lahat ng oras na ito, kaya natural, kailangan niya maging maingat kung sakaling masira niya ito. Kuya George, naririnig mo pa ba ako? Subconsciously na tanong ni Terence matapos tanggalin ang Jade. Walang sagot. Tila na ang koneksyon sa pagitan ng espasyo ng Jade Pendant at ng kanyang katawan ay itinatag lamang sa sitwasyon ng pisikal na contact. Kapag ang Jade Pendant ay umalis sa kanyang katawan, wala na itong anumang mental na komunikasyon sa kanya. Sa pag-iisip na iyon, hinawakan muli ni Terence ang Jade sa kanyang kamay at nagtanong, Elder George, naririnig mo pa ba ako? Kaya ako na ngayon. Terence, sisimulan mo na bang pinuhin ang espasyo ni Jade? Boses ni Kuya George. Oo, ako nga. Tumango si Terence, nasanay na ako pagkatapos mag-forge. Plano kong simulan ang paggawa ng Jade Space ngayon. Elder George, may gusto ka bang gawin ko? Hindi ko alam kung paano gawin ang mga bagay na ito. Kung susundin mo ang mga tagubilin, hindi ka dapat mabaygo. Sabi ni Elder George. Sige. Kinagat ni Terence ang kanyang mga ngipin at inilagay ang Jade sa pagitan ng 3 materyales. Sinimulan niyang lumikha ng forging fire at sinunod ang mga tagubilin upang lumikha ng Jade Space. Ang pamamaraan ay tila simple, ngunit ang bawat hakbang ay kailangang ulitin ng mahabang panahon. Kung hindi dahil sa sobrang tibay ni Terence, sumuko na siya sa nakakainip na prosesong ito. Ito ay dahil ang paggawa ng sandata ay mas matagal kaysa sa pagpino ng isang tableta.
Higit pa rito, ang mga hakbang ay mas komplikado. Hindi lamang ang parehong mga kamay ay dapat na makapag-condensate ng pag-forging ng apoy, ngunit ang isang kamay ay dapat ding tumulong sa pagbabago ng hugis at anyo ng material upang sumanib sa jade pendant. Si Terence, sa kabilang banda, ay may disenteng talento sa panday. O sa halip, binago ng sining ng Dragon Mastery ang talento ni Terence. Ang paggawa ng Jade Space ay lubhang komplikado, ngunit si Terence ay sumunod sa mga hakbang at ang lahat ay naging maayos. Lumipas ang 3 araw sa nakakainip na paraan, ngunit hindi nagmamadali si Terence. Sinunod niya ang mga tagubilin ng paisa-isa, at sa wakas, sa umaga ng ika-4 na araw, lahat ng hakbang ay tapos na. Pinagmasdan ni Terence ang kulay na bakal, ang dilaw na jade, at ang asul na kristal na pulbos na lahat ay pinagsama sa jade. Sinunod niya ang mga tagubilin at pinataas ang temperatura ng forging fire, simula sa huling hakbang ng Jade Strength Enang. Pagkalipas ng 3 oras, nakita ni Terence na ang kinang ng Jade ay palapit ng palapit sa kapag hindi ito ginawa. Dahan-dahan niyang inalis ang namumuong apoy na buo na rin sa wakas ang espasyo ng Jade. Sa pagtingin sa Jade sa kanyang kamay, si Terence ay labis na nasasabik. Ito ba ang Jade na pino? Ngunit walang espesyal sa kanya. Kung sa labas man lang, pareho sila. Elder George, ang Jade Space ay isang tagumpay, ngunit hindi ito mukhang espesyal. Hindi maiwasang magtanong ni Terence. Siyempre, walang espesyal sa Jade Pendant na ito, pero nabuo na ang space sa Jade Pendant. Hindi ko makita ang puwang na ginagamit mo para sa paglilinang kahit na hawakan mo ito sa iyong kamay. Mahinahong sabi ni Elder George. Ito. Totoo yun, so ano ang dapat kong gawin? Tumango si Terence. Pagkatapos mong isuot ang Jade Space sa katawan mo, use your mind to sense it. Malalaman mo na sa loob ng Jade, may maliit na storage space sa tabi ng Jade Space. Maaari mong ilagay ang mga gamit mo dito. Paliwanag ni Elder George. Oh. Mabilis na isinuot ni Terence ang Jade at ginamit ang kanyang isip upang madama ang espasyo sa Jade. Gaya ng inaasahan, may maliit na espasyo sa tabi ng normal na espasyo sa Jade. Hindi ito kalakihan, ngunit nabuo. Tuwang-tuwa si Terence, so, ito ay itinuturing na tagumpay. Oo, hindi mo ba malalaman kung nagtagumpay ka na o hindi pagkatapos mong subukan? Tanong ni Elder George. Subukan mo. Paano ko ito susuriin? Sabi ni Terence. Ito pa rin ang iyong kapangyarihan sa pag-iisip. Halimbawa, maaari mong gamitin ang iyong kapangyarihan sa pag-iisip upang itabi ang tasa ng tsaa sa mesa sa iyong Jade Space. Sabi ni Elder George. Susubukan ko. Hindi na makapaghintay si Terence na makita ang tasa ng tsaa sa mesa. Ginamit niya ang kanyang kalooban upang ipadala ang tasa ng tsaa sa espasyo ng Jade. Gaya ng inaasahan, ang tasa ng tsaa sa mesa ay nawala ng may whoosh, at sa susunod na sandali, nakita ni Terence ang tasa ng tsaa sa mesa sa bagong nabuong espasyo ng Jade. Ang tasa ng tsaa ay ganap na nasa espasyo ng Jade, at sinubukan ni Terence na iling ang kanyang katawan, ngunit ang tasa ng tsaa ay stable pa rin sa espasyo ng Jade, hindi nanginginig sa paggalaw. Sa pagkakataong iyon, kahit na maglagay si Terence ng isang tasa ng tubig sa kanyang interspace, masisiguro niyang hindi ito matapan. Paano ba? Hindi naman masama, di ba? Tanong ni Elder George. Not bad? Not bad at all. Nakakamangha talaga. Tuwang-tuwang sabi ni Terence. Sa ganitong espasyo, madadalo ni Terence ang kanyang mahahalagang bagay nang hindi kailangang mag-alala na mawala ang mga ito. Agad na inilabas ni Terence ang mga fragment ng mapa, ang ginamit na mga bato ng enerhiya, ang mga panloob na elixir ng hayop, ang natitirang mga materyales mula sa espasyo ng Jade, at ang ilang mga sandata na nasa antas ng langit. Inilagay niya ang lahat sa espasyo ng Jade. Ang bigat ng Jade Pendant ay hindi tumaas. Namangha si Terence. Dahil nasa sabik ka, magbubunyag ako ng isa pang impormasyon sa iyo. Biglang sabi ni Elder George. 3,210. Oh! Anong balita? Napakurap si Terence.
Matapos mabuksan ang susunod na pinto ng bato, magkakaroon ng pangalawang paraan ng pagpino ng espasyo ng jade. Pagkatapos pinuhin ang espasyo ng jade, maaari kang makakuha ng higit pang mahiwagang benepisyo. Sabi ni Elder George. Anong klaseng benepisyo? Hindi na makapaghintay si Terence na magtanong, ngunit umiling siya at mapait na ngumiti, natatakot ako na hindi mo na kailangan pang manghula. Sasabihin mong hindi pa na-unlock ang iyong memorya at hindi mo alam sa ngayon, tama? Tama, bakit mo pa tinatanong kung alam mo na? Seryosong sinabi ni Elder George, na nagngangalit si Terence sa galit. Ang tagumpay ng Jade Space ay nagpasaya kay Terence, at sa sumunod na mga araw, sinimulan ni Terence na tulungan sina Zyrene at Sheena sa charity performance ng orphanage. Ang gayong malaking kaganapan ay kailangang ipahayag ng maaga. Ang panahon ng pag-init ng publisidad na ito ay tatagal ng hindi bababa sa 1 buwan. Kung hindi, kahit na ang isang malaking bituin ay biglang nagsagawa ng isang konsyerto, imposibleng makamit ang inaasahang epekto. Sa panahong ito, ang dapat ikatuwa ay ang bagong peel refining equipment ni Jenny ay matagumpay na nailagay sa merkado. Ang mga sekta at pamilyang iyon na orihinal na nag-isip na ang peking medicinal cauldron ng Sky Elixir sect ay maaari ding i-upgrade ay natulala. Maaari kang mag-level up, ngunit paano maaaring kopyahin ng makalangit na Elixir sect ang isang device na kailangang konektado sa Wi-Fi at sertipikado ng server upang makalkula ang data? Siyempre, ang setting na ito ay hindi lamang nabigla sa mga taong bumili ng mga kaldero mula sa Sky Peel sect, nahuli din ito si Harry na hindi nakabantay. Hindi niya inaasahan na lalabas si Jasmine ng mga bagong peripheral sa halip na mag-upgrade. Dahil dito, si Professor Benjamin II, na nag-crack ng encryption ng single-chip computer, ay ganap na walang silbi. Ito ay dahil ang paraan ng pag-encrypt ng peripheral ay ganap na naiiba mula sa dati. Kung gusto niyang basagin ito, kailangan niyang magsaliksik muli. Ang pangako ng makalangit na Elixir sect na magbibigay sila ng mga serbisyo sa pag-upgrade sa lalong madaling panahon ay walang laman na usapan. Pagkatapos ng lahat, si Professor Benjamin II ay hindi pa nag-crack ng code, kaya ano ang magagamit niya sa pag-upgrade? Marami silang naibenta noon, at nakaipon sila ng napakaraming customer, ngunit kung hindi sila magbibigay ng serbisyo sa pag-upgrade sa maikling panahon, masisira ang kanilang reputasyon. Mas magiging mahirap na ibenta muli ang mga bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos ng maraming pag-atake sa piracy, mahirap sabihin kung maniniwala pa rin ang mga customer na iyon sa mga peking kaldero ng Sky Elixir sect. Professor Benjamin II, kailan ang pinakamaagang maaari mong basagin ang peripheral na ito? Nagpapanik si Harry. Kahit na siya ay kumita ng pera noon, ito ay walang halaga kumpara sa pagkawala ng first-rank peel. Pagkatapos ng lahat, kalahati ng kita ay napunta kay Miss Nie mula sa center, at kalahati lang ang nakuha ni Harry. Para naman sa kalahati, dahil ibinebenta nila ang mga table tasks sa ilalim ng pangalan ng sektang Elixir ng Langit at ginagamit ang kanilang reputasyon, kailangan nilang iwan ang kalahati para sa sekta ng Sky Elixir. Ang natitirang 25% ay kay Patriarch Charlie. Wala na talagang natitira, at iyon ang dahilan kung bakit labis na nadismaya si Harry. Kakampi niya si Patriarch Charlie, kaya kung kailangan niyang magbayad, siya ang magbabayad. Imposibleng makalusot sa loob ng maikling panahon. Na-check ko na ang server ng grupo ni Lane. Gumagamit ito ng database at background system na hindi available sa market. Dapat sila mismo ang gumawa nito. Napaka-safe. At least, sa lakas ko, hindi ko ito ma-break sa loob ng maikling panahon. Ano? Ibig sabihin wala na tayong pag-asa. Hindi ma-upgrade ang mga kaldero natin. Nagbago ang mukha ni Harry, ayaw niyang maiwan ang kaldero sa stand at hindi ma-upgrade. Kanino pa niya ito ibebenta noon? Hindi naman sa walang paraan. May paraan, pero medyo magulo. Sinabi ni Professor Benjamin II. Ano ito? Mabilis na tanong ni Harry. Napakasimple nito. Kailangan lang nating bumili ng higit pa nitong mga peripheral at cauldrons. Pagkatapos, hahanap tayo ng malaking grupo ng mga alchemist at gagamitin ang mga peripheral na ito para pinuhin ang mga table tasks.
Harang at i-save natin ang data na ipinadala ng server. Ang malaking halaga ng data na ito ay karaniwang sumasaklaw sa mga parameter ng iba pang mga alchemist. Sa pangkalahatan, maaari itong itugma at magamit. Kung makakatagpo tayo ng ilang mga custom na magagamit, maaari nating gamitin ang mga ito at magagamit natin ang mga ito. Mga peripheral ng korporasyon upang mag-eksperimento sa mga nagpapadalisay na table task pagkatapos ma-intercept ang data, i-upgrade namin ang mga ito. Sinabi ni Professor Benjamin Tu. Kung gayon, ilang kaldero at panlabas na accessories ang kailangan mong i-invest dito. Huminga ng malamig si Harry, dagdag pa, malugi ako kung bibili ako ng isang set ng kagamitan at isang kaldero para sa taong susubok nito. Mas mura na ang mag-level up kaysa kay Terence, at bibili ako ng isa pa sa mga kaldero at accessories ni Terence para lang sa isang parameter, ano ang mali sa akin? Kung gayon ay wala ng ibang paraan. Ang sinasabi ko ay ang pinakamadaling paraan upang makamit ito sa ngayon. Kung hindi mo tatanggapin ang pamamaraang ito, kung gayon maaari ko lamang dahan-daw ang pag-aralan ang server ng grupo ni Lane, ngunit huwag kang umasa. Sinabi ni Professor Benjamin Tu. Kung ganoon, ano ang tungkol sa akin? Ayaw sumuko ni Harry. Kung sinabi ni Professor Benjamin, ibig sabihin wala ng ibang paraan. Gayunpaman, ayaw niyang masira ang kanyang negosyo ng ganoon lang. Maaari kang mag-isip ng iba pang mga paraan. Halimbawa, paano mo nakuha ang program ng iyong single chip na computer? Maaari mong gamitin ang parehong paraan upang maibalik ang server program. Sabi ni Professor Benjamin. Oh, paano kung mag-upgrade ulit siya pagkatapos kung makuha ang program ng server? Tanong ni Harry. Isa pang pag-upgrade. Ang posibilidad ay hindi mataas. Ang naiisip ko ay ang pag-andar ng kaldero na ito ay nasa limitasyon na nito. Ano mang higit pang mga pag-upgrade ay madaragdagan lamang ang iba't ibang alchemy. Gayunpaman, hindi mahalaga kung ito ay isang pag-upgrade sa solong chip program o sa server. Nakrak na natin ang nag-iisang chip. Pagkatapos nitong mag-upgrade, maaari nating ilunsad ang kaukulang programa sa pag-upgrade sa isang araw o ilang oras ng pag-upgrade. Sabi ni Professor Benjamin II, kung server upgrade, okay lang. Hindi ako naniniwalang makakagawa sila ng bagong back-end system at database na may parehong back-end system at database. Ang kailangan lang nilang gawin ay i-upgrade ito. Hanggat mayroon akong source code, makakahanap ako ng mga butas at pamamaraan para makrak ito. Kaya, hindi ito pressure para sa akin. Sa madaling salita, kung makuha ko ang back-end code at database ng server, magiging maayos ang lahat, di ba? Nabuhay muli ang pag-asa ni Harry. Masasabi mo yan. Tumango si Dr. Benjamin Tu. Sige, susubukan ko. Ibinaba ni Harry ang telepono at nagsimulang magplano sa kanyang puso. Paano niya dapat makuha ang server back-end program at database ng Lane Corporation? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.